Mutya ng kalabasa, Kanole Horror Story, Insektong Aswang. Sa probinsya ng Samar, mayroong kaibigan si Kanole na isang albularyong nagngangalan na Rogelio. Ang sitwasyon doon ng matanda ay palagi na lamang pinagtutulungan ng mga engkanto at hindi lang engkanto, madami pang iba. Isang gabi, si Tandang Rogelio ay halos hindi makatulog dahil kanyang nadarama na merong hihingi sa kanya ng tulong. Hindi nga siya nagkamali dahil maya-maya pa ay mayroong tumawag sa kanyang bahay. Agad itong nilabas ng matanda at nang makita niya yung dalawang babaeng nakatayo sa kanilang bahay, madali niya itong pinapasok dahil may nararamdaman ang matanda na tila ba sumusunod sa kanilang dalawa. Maraming salamat ho. Lolo Rogelio, pinsan ko nga po pala. Galing pa ng Maynila. Ano bang may paglilingkod ko, iha? Ayon sa babaeng tubong Maynila, napunta siya ng Samar magmula nang hindi na siya binalikan ng kanyang kasintahan. Ito ay matagal niya ng kasintahan sa Maynila at silang dalawa ay nagsasama doon. Pasensya na po sa abala, Tatang Rogelio. Kasi ang pakawari ko sobrang delikado ko eh. Naramdaman ko nga. May sumusunod. Kauupo pa lamang ng dalawang dalagita sa loob ng bahay ng albularyo nang makaramdam sila ng mga pagaspas ng ibon at kanina pa ito paikot-ikot sa kanilang tahanan. Yung pumapagaspas ay bigla na lamang lumapag sa bubungan. Agad na lumabas ang matandang Rogelio at dinala nito ang kanyang buntot pagi at itak. Pagtingin niya sa bubungan, wala namang kung anong nakadapo doon. Matagal yon pinagmamasdan ng matanda hanggang sa nang pumasok siya sa loob. Naroroon na naman yung mga pagaspas. Tapos inuuga pa nun yung kubo ng matanda. Sino ba yung sumusunod na yon? Hindi nga po namin alam eh. Tatang Rogelio, tulungan niyo po kami. Sige. Pero ang hirap ng sitwasyon nyo. Hindi nagtagal. Napasilip ang matanda sa bintana dahil nakapukaw ng kanyang pansin yung ingay sa poste. Kitang-kita ng matanda na napakaraming mga simot-simot ang paikot-ikot doon. Ngayon ko lang nakita ang mga simot-simot na ito. Wika pa nung matanda hanggang sa maya-maya pa yung mga simot-simot na nag-iikot-ikot sa malaking poste ay bigla na lamang pumasok sa kanyang tahanan nang dahil dito napasigaw ang matanda. Umalis kayo dito! Umalis kayo! Wika ng matanda pati ng dalawang babae. Simot-simot lang ang mga yun, pero wag ka kapag tumama sa kanilang balat ang mga pakpak nun. Ramdam nila yung tila ba parang may kumakagat. Hindi nagtagal ng kalahating minuto, ang mga insektong sumalakay sa loob ng bahay ng albularyo at nagtungo na sa punong mangga ang mga insekto. Ayos lang ba kayo mga iha? Ayos lang ho kami. Ano pong gagawin natin? Sino po bang nanggugulo sa amin? Wika ng dalagitang tubong Maynila. Sino ka nga ba iha? Ano bang pangalan mo? Marilyn po. Marilyn. Kasi ngayon pa lang sasabihin ko na sa'yo yung totoo, ano?
Hindi ko kaya yung sitwasyon mo. Sino na pong tutulong sa amin? Kung siguro'y makapag-aantay ka pa, mga 3 araw lang. 3 araw lang, iha. Kasi alam mo, yung sitwasyon mo hindi biro. Ano pong ibig niyong sabihin? Meron akong kaibigan dyan sa gitnang Luzon. Susulatan ko muna bukas para matulungan tayo. Natitiyak kong yang gumugulo sa inyo kayang-kaya niyang tanggalin yan sa buhay mo. Kasi iha, kahit na umuwi ka pa ng Maynila, susundan at susundan ka niyan. Marilyn, sino ba yung kasintahan mo dito? Si Allen po. Si Allen? Opo. Hala, Diyos ko naman, oo. Bakit ang batang yon? Iha, hindi mo ba alam na ang pamilyang yun Meron nga pong sabi-sabi na ang pamilyang yun aswang pero wala namang matibay na ebidensya. Hala, Diyos ko po, iha. Ako ang ebidensya. Ako ang saksi. Iha, ang pamilya ni Allen ay kinatatakutan dito sa amin. Diyos ko po pwede na kayong umalis. Lolo Rogelio, sabi niyo po may darating kayong kaibigan susulatan niyo bukas. Oo sana. Baka hindi na rin Bakit po? Baka hindi ka na makatiis sayang lang yung punta dito ng kaibigan ko. Hindi po, antayin ko po. Dagdag pa sa kwento ng dalagita, si Allen ay hindi niya matagpuan magmula nang nagtungo siya sa Samar. Ang tanging nakikita lamang noon ng dalagita, yung pamilya nito. Ayaw ilabas ng mga yon si Allen. At hindi lang yon, nagbabanta pa ang pamilya ni Allen na dapat ay bumalik na ito ng Maynila dahil mapapahamak lang siya. Hindi yun pinakinggan ng dalagita nang dahil dito, gabi-gabi ay meron nang nanggugulo sa kanila. Makalipas pa ang 2 araw, natanggap na ni Canole ang sulat ni Rogelio. Bossing! Boss! Uy, kalayo-layo mo pa, sigaw ka ng sigaw. Halika nga dito. Ano ba yun? Sulat? Sulat? Galing sa babae. Sabi ko sa'yo, boss may magkakagusto rin sa'yo. Yan ba namang mga tipong ganyan Hindi ba susulatan ng babae? Oo, basahin mo. May nakalagay na Marilyn. Teka nga, sinong Marilyn? Nako, oy, labo ng mata mo no? Bakit? Tignan mo. Galing kay Rogelio. Ang sabi niya dito, bro, puntahan mo ko dito sa Samar. Kailangan na kailangan kita ngayon. Dahil ang pasyente kong si Marilyn ay halos hindi na magkamayaw kung ano ba ang gagawin. Hindi ko kaya ang sitwasyong ito. Kailangan ko ang tulong mo. Ko talaga. Sabi mo babae sumulat. Galing pala kay Bro Rogelio. Ha? Akala ko kung kanino Ay nako. Siya nga pala, katatapos ko lang mamitas. Kuha ka ng gulay. Oo ba? Pwede bang kahit isang supot na kamatis lang? Sige na, boss. Kahit nga isang tiklis pa Kamura ng kamatis ngayon. Ay, nako. Ganun ba? Sige na, salamat. Lumipas pa ang 1 araw at nakarating na si Canole sa lugar ng Samar. Papasok pa lamang ito sa bakuran nila Rogelio nang mapansin niyang may kakaiba sa malaking puno ng mangga. Opo, Bro Rogelio. Ako ito, si Nole. Andiyan ka na pala. Halika bro, pasok ka. Ay nako. Layo. Sino ba yung Marilyn? Si Marilyn. Doon lang yun nakatira sa kabilang purok. Bro, pasensya ka na kung agaran kitang pinapunta dito. Kailangan na kailangan ko talaga ang tulong mo. Alam ko namang hindi ako mapapahiya sa'yo bro, hindi ba? Oo naman, basta may pamasahe walang problema. Yun nga ang problema
hindi ko nasamahan ng pera yung padala kong sulat. Hindi, ayos lang yun. Kapipitas ko nga lang din kahapon ng gulay. Nang maibenta ko, yan, sumibat na ako. Siya nga pala, ano bang nangyayari? Bro, alam mo'y merong sumasalakay sa amin na aswang. Aswang? Summer to eh. Natural may aswang. Meron ding engkanto. At marami pang iba. Bro, hindi biro. Yung aswang na sumasalakay sa amin, isipin mo, para ba siyang nagtatago? Nagtatago saan? Liwanagin mo nga bro. Pinapasok kami dito ng mga insekto. Tapos, pag dinadaplisan kami ng mga pakpak ng insekto, para bang may naiiwang nangangagat. Pero sandali lang naman yun. Insekto? Oh, Dumadapo ba yun sa mangga? tama. Tama ka dun. Kaya pala pagpasok ko dito, meron na akong naramdaman na kakaiba. Hindi ko lang masyadong pinansin. Tao po. Tatang Rogelio? Tao po. Magandang hapon po. Sino yun? Si Marilyn yata, tsaka yung pinsan niya. Tuloy kayo Marilyn. Kaibigan ko, dumating na. Yung tutulong sa atin. Magandang hapon? Ay, ikaw naman kung makatingin ka sa dalagite. Hindi! Noli nga pala, taga Gitnang Luzon. Magandang hapon din po, Kuya Noli. Nako, yung sinasabi ko tinawag akong kuya. Bakit? Kuya ka naman talaga. Hindi, upo ka iha. Ano bang atin? Maganda ang dalagita sa paningin ni Kanole. Muntik pa ngang mahulog ang kanyang natutulog na puso. Ganon pa man ay pinigilan ito ni Kanole dahil nga bawal sa kanya. At isa pa, bago siya maging isang albularyo, merong isang babaeng nakapagpaibig sa kanya noong araw. Pero hindi siya ginusto. Dinamdam yon ni Kanole. Nang dahil doon ay hindi na siya umibig pa ng babae kailanman. Kaya naman medyo napatulala si Kanole nang makita niya si Marilyn. Dahil medyo nahahawig ito doon. Iha, napano ka ba? Saka, teka, yung klase ng kutis mo hindi ka probinsyana. Kuya Nole kasi... Nako naman Bakit po? Huwag mo akong tinatawag na kuya, bata pa ako. Sige na, ituloy mo na yung kwento mo. Taga Maynila po ako. Meron po akong pinsan dito. Tapos yung kasintahan ko pong si Allen, taga rito sa kanila. Matagal na po kaming nagsasama sa Maynila. Tapos nang umuwi siya dito, hindi man lang ako sinusulatan. Hindi ko na po alam kung ano bang nangyayari sa kanya. Tapos pagpunta ko dito, yung magulang lang po ni Allen ang humaharap sa akin tapos pinapaalis ako rito sa Samar. Sabi niya baka raw mapano kami dito. Bro. Yung pamilya ng kanyang kasintahan dito, patagong aswang. Ano bro? Patagong aswang. Patago? Kung ganun iilan-ilan lang ang nakakaalam. Yung pinsan mo, ikaw ate, di mo ba alam na aswang yung lahi ng kasintahan ng pinsan mo? Hindi makakibo ang dalagitang tinatanong ni Kanole. Bagkos ay nakatingin lang ito sa kanya. Uy ate! Ano po yun? Hindi mo ba kilala yung lahi ng kasintahan nitong pinsan mo? Patago nga po na ganon. Kaya pala. Bro. Bro. Ano yun? Siguro dapat na nating simulan, di ba? Ikaw, kung gusto mo. O sige, iha dito ka.
Sige po. Pag-upo ng dalagita, agad na hinawakan ni Kanole ang palad nun at nabitawan niya ito. O bakit po? May problema po ba? Nako, bro, ano ba naman to, bro? Ay, bakit, bro? Anong problema? Dito ako mahina eh. Kahawig kasi ng ano? Kahawig kasi ng ano eh. Pwede bang hindi na lang ako titingin sa'yo, iha? Pag hinawakan kita? Bakit po? Kahawig mo kasi yung babaeng nang busted sa akin noong araw eh. Naaalala ko lang tuloy yung mga pinagsamahan namin. Naku, si kuya. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pakuya-kuya pa kasi. Medyo nahihirapan si Kanole na tignan yung babae. Bakit ba kasi naging kahawig pa ito ng babaeng kanyang inibig noong araw? Hanggang sa inabot na sila ng dilim at nakapukaw na naman ng pansin sa matandang Rogelio yung ingay sa mangga. Bro, ayan na naman ang ingay ng mga insekto. Naiisip ko, hindi kaya't pinababantayan kami ni Allen sa mga mangbabarang? Hindi, bro. Anong ibig mong sabihin? Sandali Pagbukas ni Kanole ng pintuan, nagsigsipasok ang napakadaming insekto. Magsigsilabas kayo! Hindi kayo pwede rito sa bahay ko! Wika ng matandang Rogelio, maya-maya pa, yung mga insekto ay kalahati noon ang nagsigsibagsakan sa lapag ng kanyang tahanan. Yung iba naman ay nagsigsilabasan. Ano po nangyari? Bakit bumagsak yung mga insekto? Tignan mo itong isang ito. Bro, tignan mo. Hindi ganito ang klase ng alaga ng mangbabarang. Tignan mo. Parang laman ng tao. Yung pinakakatawan nila. Parang gawa sa laman ng tao. Ang ibig sabihin niyan, pag nag-ipon-ipon ang mga insektong yan, magiging isa silang tao. Ngayon, yung kalahati rito ay nahulog. At kung hindi ako nagkakamali yung klase ng laman na ito ay baraso ng aswang. Baraso? Baraso ito. Kung ganon, kapag yung mga insektong yun ay nabuo, magiging aswang siya na walang baraso, ganon? Maaring ganon, pero naniniwala ako na kaya niyang ibalik ang kanyang baraso kahit na hindi natin ibalik sa kanya ang mga insektong to. Paano ba yung sinasabi mo? Ang talas talaga ng kakayanan mo, bro. Teka, ano yun? Natigilan si Kanole dahil merong mga malalakas na sigaw ang bumulahaw sa labas ng bahay ni Tandang Rogelio. Nandito na ako. Lumabas ka dyan, Marilyn. Nandito ako. Pagbukas ni Kanole ng pintuan, tumambad sa kanila yung napakadami pang mga insektong palipad-lipad. Napasilip silang lahat doon. Wala naman silang ibang makita kung hindi puro mga insektong nagkukumpulan. Hala, ang dami! Ano bang nangyayari, Kuya Nole? Diyan ka lang, huwag kang papasok. Hoy! Ano na nga ang pangalan nun? Allen ang pangalan. Hoy Allen! Huwag mo akong maloko-loko Huwag kang magtago sa likuran ng mga insekto. Meron akong mutya ng kalabasa na nakikita kita. Kaya kung ako sa'yo, ipakita mo kung sino ka talaga. O baka naman gusto mong tawagin ko pa ang gabay ko at siya mismo ang magdala sa'yo dito. Ano? 1, 2. Talagang makulit ka, Maya-maya pa, si Allen ay lumalabas sa mga nagkukumpulan na insekto. Sa pagkakataon na yun, nagkamali si Kanole dahil yun palang mga insektong palipad-lipad ay magulang ni Allen. Dahil hindi nagtagal, nang lumabas si Allen ay lumabas din yung kanyang mga magulang
Nabuo sila bilang isang tao mula sa mga insekto na mga nagliliparan. Tunay nga ang sinabi ni Kanole na parte ng baraso ng aswang, yung mga insektong nagkandamatayan sa loob ng bahay ng albularyo dahil ang isa doon ay walang baraso hanggang sa nagulat sila sa mga nangyari. Yung baraso ng pinakatatay ni Allen ay biglang nabuo. Tapos yung mga insektong naiwan sa loob ng bahay ay bigla na lamang nagsigsiwalaan. Nakakagulat naman ang kakayanan nyo, wika ni Kanole sa kanila. Sino ka ba? Masyado kang pakailamero. Sino ka? Nole. Ako si Nole. Wala akong pakialam kung sino ka. Anong ginagawa mo dito? Purong Tagalog, 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 Tagalog! Ano nga yung problema mo? Pilipino tayo eh. Natural na magtatagalog ako. Hindi naman ako mga taga rito eh. Kung ako sa'yo, Dayo, umuwi ka na lang sa inyo. Dito, pupulutanin ka lang namin. Isasahog ka lang namin sa tuba. Ganun. Di tignan natin. Teka nga, ikaw ba yung Allen? Ako nga, Marilyn. Halika rito. Allen? Mahal ko ba talaga yan? Ako to. Lumapit ka sa akin. Hindi lalapit sa'yo yan. Kapangit ng mukha mo eh. Kahit naman halimbawa ako yung babae, hindi ako lalapit sa'yo. Kapangit ng mukha mo eh. Baguhin mo. Ibalik mo sa dati. Pinipikon mo ko. Totoo naman kasi. Marilyn, halika rito. Lumapit naman si Marilyn. Tapos si Allen ay nagbago na ng itsura. Allen, ano bang nangyari? Bakit ba hindi mo man lang ako sinulatan pagbalik mo rito sa Samar? Hindi ka na ba natatakot sa akin? Hindi na, siyempre. Nagbalik ka na sa dating anyo eh. Marilyn, kaya ayokong magpakita sa iyo. Dahil gusto kong umalis ka na dito. Pinoprotektahan lang kita. Ha? Saan? Pinoprotektahan mo siya kasi yung mga kamag-anakan mo rito sa Samar ay mainit dito kay Marilyn. Hindi ba? Kung hindi ako nagkakamali malapit nang lumitaw ang bilog na buwan. Parang bukas ng gabi na, hindi ba? Oo, kaya nga Marilyn, umalis ka na dito. Dahil anuman ang mangyari, kukunin ka ng kamag-anak namin upang ialay. Marilyn, umalis ka na. Umalis ka na rito. Allen, gusto ko lang naman makakuha ng tamang sagot sa'yo. Ano ba talaga? Mahal mo ba ako? Sandali. Marilyn, alam mo nang ganito to eh. Tapos tinatanong mo pa kung mahal ka ba niya? Mahal mo pa rin siya? Kuya Nole, kasi Kahit na Marilyn, kahit na sabihin na maraming beses nang nangyari sa inyo, aswang to eh. Hindi kayo pwedeng magkatuluyan. Teka nga sandali, Dayo. Masyado kang nakikialam. Ha? Oo, sige. Hawakan mo ko. Tutunawin kita, sabi ko sa'yo. Sino ba yung Dayong yan? Hoy! Dayo! Halika rito. Bakit po? Anong bakit po? Mayabang ka. Mayabang! Meron namang ipagyayabang. Huwag kang nakikialam sa usapan ng aking anak at sa kanyang kasintahan. Wala kang maitutulong dito. Ganun ba? O sige. Pupunta muna ako dun. Sa oras na saktan nyo yung babae, dyan tayo hindi magkakaintindihan. Lumayo ka na! At napupuno na ako sa'yo, Dayo! Oo na! Sige. Bro. Ano yun, bro? Huwag kang magpapakakampante. Iba ugali ng mga taong yan. Oo naman. Katunayan, kanina pa paikot-ikot yung aking gabay na sibat ng kalangitan. Subukan nilang gumawa ng hindi maganda sa paningin ko. Tigi-tigisang tarak lang sila sa likod. Yan ang gusto ko sa'yo, bro. Kaya sa'yo ko eh. Maya-maya pa,
Hindi lang mga insekto na mula sa pamilya ni Allen ang mga nagdatingan. Napakadami nun. Halos mapuno-puno ang bakuran ng matandang Rogelio nang dahil dito tuluyan silang pumasok sa loob at naiwan sila Allen. Si Canole ay nakatayo sa pintuan at nakikiramdam. Dinig na dinig ni Canole yung palitan ng salita sa labas. Alam niya ang boses ng tatay ni Allen at ng mismong si Allen. Sa pagkakarinig ni Canole, pilit na itinatanggi ng pamilya ni Allen na si Marilyn ay naroon sa loob ng bahay ng albularyo. Dito napagtanto ni Canole na tunay nga ang sinasabi ni Allen na siya ay pinagdidiskitahan ng mga kamag-anakan niyang aswang. Marilyn, narinig mo yun? Totoo yung sinasabi niya. Dapat nga pala, umalis ka na rito. Nagmamahal lang siya sa'yo. Ayaw kanyang matulad sa ibang mga tao na inalay kapag dating ng kabilugan ng buwan. Marilyn. Marilyn! Po? Naririnig mo ba ako? Opo. Bukas na bukas. Umalis ka na. Sige na. Opo. Maya-maya pa, yung pintuan ay bigla na lamang kumalabog ng 3 ulit nang dahil dito nilabas ni Canole yung kung sino mang nang sisira ng pintuan ng matanda. Anong problema nyo? Wika ni Canole. Pagtingin niya ay meron ng 7 kalalakihan ang nakatayo doon. Halos kamukha ni Allen ang mga yon. Dayo! Bakit? Ialis mo na rito ang kasintahan ko ngayon din. Huh? Bakit naman? Ngayon din makinig ka sa akin. Dahil ang kasintahan ko ay pipilitin nilang kuhanin. Makinig ka sa akin, Ama. Pakiusapan mo ang Dayo, Ama. Ayaw makinig sa akin. Hoy, Dayo. Ialis mo na rito ang babaeng taga Maynila. Sige na, kami nang bahala dito. Pumasok si Canole sa loob ng bahay nila Rogelio at sinabing ganon. Kaya lang ang problema, saan sila tatakbo? Yung likod kasi nun ay isang maliit na sapa tapos malawak na kabukiran. Kahit saan, bro, may takas lang natin sila. Pero teka nga, bakit ba natatakot tayo sa mga yan? Bro, meron naman tayong pangtabla sa kanila. Oo bro, tayo meron. Kaya lang sa dami ng bilang nila, paano naman tong dalawa? Baka mamaya hindi natin sila maprotektahan. Paano nga ba? Sige bro, ganito. Dito ka lang, tapos yung pinsan ni Marilyn, maiiwan dito. Tapos itong si Marilyn, itatakas ko na. Sige. Asahan kong babalik ka ng buhay dito. Kuya Nole, saan naman po tayo pupunta? Kahit saan, basta makalayo lang. Halika na. Madali silang nagtatakbo sa bandang likuran. At nang marating na nila yung kabukiran, nadapa pa nga yung babae sa pilapil. Nang dahil dito, nagpuro putik yung babae dahil bagong ulan lang ng oras na yon at bagong araro din yung bukid. Dalian mo! Akin na yung kamay mo! Hinawakan naman ng babae yung kamay ni Canole. Habang sila'y tumatakbo, ang tumatakbo din sa isip ni Canole yung nakaraan nila ng dati niyang babaeng kanyang nagustuhan. Ay nako! Bakit? Bitawan mo ko. Bakit po? Ay nako, pumapasok lang sa isip ko yung nangyari sa nakaraan. Dalian mo na nga dyan! Akmang makakalampas na sila sa bukid nang biglang saan kayo pupunta? Hala? Kuya Nole, sino yun? Nasaan yun? Nakikita kita kahit na magtago ka sa kadiliman.
Saan kayo pupunta? Itatakas mo pa yung babae? Oo, itatakas ko sa inyo kaysa kayo makinabang. Ibigay mo sa akin ang babae, Dayo. Wala tayong ibang pag-uusapan. Kung ayoko, Bakit? Meron ka bang ibubuga? Sa nararamdaman ko sa'yo, wala kang kayang gawin. diyan ka nagkakamali. Madilim nga pero nakikita kita. Hoy, hindi ako nasisindak sa'yo. Ganon. Yung humarang sa kanila ay kamag-anakan ni Allen. Maya-maya pa ay bigla na lamang itong naging insekto. Pumunta ang mga ito sa bandang likuran. Pero nakita sila ni Kanole kaya't madali itong umusal ng pangtigalpo. Nang dahil dito nagsigsibagsakan ang mga insekto at nagpatuloy sila sa pagtakbo. Habang silang dalawa ay tumatakbo, nadidinig din ni Kanole yung sigaw ng isang lalaking tila ba nahihirapan. At nang lumingon doon si Kanole ay nakita niya yung lalaking walang baraso pero tumatakbo ng paika-ika. Meron naman itong pakpak pero yung pakpak niya ay kakalahati lang. Paano mo kami aabutan? Wala kang baraso. Wala ka ring pakpak, iisa lang. Hala, Kuya Noli. Anong ginagawa mo? Sinong kausap mo? Ano pa? Di yung sumusunod sa atin. Dalian mo! Hindi mo kami aabutan, mamaya nandun na kami sa terminal. Inis na inis yung humahabol sa kanila. Hindi pa sila ginagamitan nun ni Kanole ng tunay niyang kakayanan. Hindi nagtagal. Ang dalagita ay bigla na lamang nawala habang silang dalawa ni Kanole ay tumatakbo. Marilyn, nasan ka? Sa pagkakatanda ni Kanole, hindi naman nakuha si Marilyn nang tumutugis sa kanila. Kaya naman pala bigla itong nawala dahil ang dalagita ay nahulog sa balon na kinukuhanan ng tubig. Nako! Nahulog pala dun! Nawalan pa ng malay! Papalubog na ang babae nang makita ni Kanole nang dahil dito, tinalon niya yung balon na makitid. Ngayon ang problema, paano sila makakaakyat doon? At maya-maya pa, naramdaman ni Kanole na merong ahas na lumulutang. Malaki ang ahas na yun. Kung susumahin, halos gagabaraso ng isang wrestler ang taba ng ahas. Huwag mo akong kakagatin. Hoy, tumingin ka rito! Pagtingin sa kanya ng ahas ay merong inusal si Kanole, pampabait ng mga mababangis na hayop sa kagubatan. Tila ba naging tao ang ahas dahil naging matalas ang isip nito. Sinabi ni Kanole sa ahas sa wikang Tagalog na tulungan mo kami. Yung ahas naman ay dali-daling umakyat. Hindi nagtagal may nahulog na lubid sa kanila at ito ang ginamit ni Kanole upang silang dalawa ay makaakyat sa itaas. Nahihirapan man noon si Kanole pero hindi siya sumuko dahil yung babae ay walang kamalay-malay habang silang dalawa ay papaakyat. Bigat mo, ate! Marilyn! Marilyn! May sugat sa ulo, sa balikat, sa paa at sa baraso at sa likuran at sa harapan ng babae. Dala ito ng pagkakahulog niya sa makitid na balon na kuhanan ng tubig. Ate! Nako, nawala ng malay. Teka. Mabuti na lamang at may dala si Kanole ng halamang Javier nang dahil dito agad niyang tinapalan yung mga sugat ng babae at maniwala kayo o hindi. Yung sugat ng babae ay madaling natuyo. Yung ahas naman ng mga oras na yun ay biglang nawala. Maya-maya pa, nakadinig si Kanole ng lalaking sumisigaw.
Walang yakang ahas ka! Sigaw ng lalaki sa hindi kalayuan. Natawa naman si Kanole dahil ang lalaking sumisigaw ay yung humahabol sa kanila at ito ay kinagat ng ahas na sinabihan ni Kanole kanina sa balon. Buti nga sa'yo, pangit. Wika pa ni Kanole. Hanggang sa napansin din ni Kanole, sa balon na pinaghulugan ng babae ay merong malapit na sirang kubo nang dahil sa malayo pa ang terminal. Hindi kakayanin ni Kanole na pasanin ang babae doon. Saka isa pa, wala itong malay. Baka mamaya mapagkamalan pa siyang ginahasa ni Kanole ang dalagita nang dahil dito wala na siyang poproblemahin kung hindi itulog na lamang ang babae sa kubo at kung meron mang darating na kalaban, dito na niya gagamitin ang tunay niyang kakayanan. Nag-aabang si Kanole ng mahigit 2 oras nang biglang nandito ka lang pala. Wika ng isang tinig na nanggaling sa bandang kaliwa. Hindi siya tinitignan ni Kanole dahil ramdam niya na talagang merong tao doon. Nandito nga kami. Bakit? Anong bakit? Ibigay mo sa akin ang babae. Hindi pwede. Kung ibibigay ko siya sa'yo, pwes patayin mo muna ako. Maya-maya pa ay nagliparan ang mga basag na bote sa pwestong kinatatayuan ni Kanole. Paglingon niya rito, meron pang 2 lalaking nang babato sa kanila. May mga bitbit itong sako at ang laman nun ay mga boteng basag-basag. Tinamaan sa kung saang parte ng katawan si Kanole, pero bilang pagpapakita ng katibayan ng katawan at paninindigan, hindi niya nilihisan ang mga basag-basag na bote na binabato sa kanya. Bagkos ay dumipapa si Kanole at sinabing, "Sige, batuhin niyo ko. Ipapakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang alagad ng tunay na Panginoon." Nang sabihin yun ni Kanole, dito sila natigilan. "Oh, ano na? Hindi ba? Gusto niyo akong baldaduhin sa pamamagitan ng mga basag na bote? Ubusin niyo!" "Ha? Bakit natigil kayo?" "Kasi nabanggit ko ang Panginoon, di ba? Takot din naman pala kayo eh. Nang dahil dyan, kayo naman ang babalikan ko." Marami pang mga boteng pwedeng pulutin upang ipukol sa kanila. Gumante si Kanole at nagtakbuhan yung 2 lalaking bumabato sa kanya. Pero nang tamaan ni Kanole yung 2 ay agad silang natumba sa malawak na kabukiran. At yung isa naman ay nakatayo lang na tila ba hindi makapaniwala sa nangyari. "O ikaw, ano pang tinatayo-tayo mo dyan?" Wala. "Subukan mo na ako. Tulog naman yung kasama ko eh. Kaya pwede na akong makipaglaban sa inyo. Pasensya na sa kaduwagan ko kanina. May bitbit kasi ako eh. Hindi ako pwedeng makipaglaban. Pero ngayon, pwede na. Bibigyan kita ng kondisyones. Ano bang gusto mo? Ano, patayan tayo? Itak sa itak? O kamao sa kamao? O mutya sa mutya? Gabay sa gabay? Medalyon sa medalyon? Ano ba?" Wala. Wala! Anong wala? Huwag ka nang tumakbo. Alay ka rito. Hoy! Natakot ang aswang na yon kay Kanole. Nang dahil dito, naging isa siyang maraming insekto at bigla na lamang nagsigsiliparan. Wala pa namang silbi pala mga aswang dito. Kala ko pa naman kung sinong magagaling. Maya-maya pa, may dumarating naman na isang matandang lalaki at may bitbit itong sulo. Ang wika nito kay Kanole, "Anong ginagawa niyo sa kubo ko? Hoy! 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 Halika rito! Huwag mo akong tatalikuran! Hoy! Magnanakaw ka, no? Ninanakaw mo siguro yung mga pananim kong gulay dito, no?" "Tatang naman, ba't ko naman nanakawin yung gulay mo?" "Siguro, ikaw yung ari ko! Ari ko! May bubog!" "Oo, huwag kang dumaan dyan, tatang. Dito ka, maraming bubog dyan." Bakit ba may bubog dito?" May nang bato ho kasi sa akin." Nang bato? Teka,
bakit may nakahigang dalagita? Hoy, iha, dito pa kayo talaga nag-inom ha? Hindi ho kami nag-inom. Tatang, makinig po kayo sa akin. Ang dalagang to ay hinahabol ng lahi nila Allen. Nahulog po rito sa... nyo Sa balon? Opo. Teka, bakit ba puro bubog dito? Mag-iinom na lang kayo sa kubo ko, magbabasyag pa kayo. Mga wala talaga kayong disiplina sa katawan. Tatang, hinahabol nga po kami ng lahi ni Allen. Pinagbabatok kami ng bote. Hindi totoo yan. Mababait ang mga batang yon. Ay naku tatang, wala na akong pwedeng sabihin sa'yo. Marilyn. Marilyn, gising na, tara. Marilyn. Ano nangyari? Halika na. Bakit? Halika na. Hay! Hay, malanding babae. Hindi ka taga dito, no? Hindi kita kilala. Umalis ka rito. Dito pa kayo magkakana sa kubo ko. Tatang, sama naman ang tabas ng dila mo. Walang nangyari sa amin. Imposible. Yung mga tipo mong yan maskulado. Puro abs. Ha? Oo nga no. Pasensya na po. Nakahubad kasi si Kanole ng mga oras na yon dahil nga siya ay nabasa nang tumalon siya sa balon. Magdamit ka na. Ay nako, ginawa niyo pang hotel itong kubo ko. Hindi nga ho tatang. Sige ho, alis na ho kami. Halika na Marilyn. Makalipas pa ang 2 oras na pag-shortcut sa kabukiran, nakarating na sila sa kalsada at nadaanan pa sila ng truck ng gulay. Pinara ito ni Kanole pero hindi sila hinintuan. Akala naman niya ay tuluyan silang lalampasan ng truck pero nang makarating ito sa banda roon, huminto yung truck ng gulay at tinawag sila ng driver. Saan ba kayo pupunta, sir? Wika nung driver. Kuya, ihatid ko lang sana sa pier. Sa pier? Tamang-tama. Magbabiyahe ako Puro gulay itong laman ng truck ko. Saan ba kayo nang galing? Saka basang-basa kayo Kuya, nahabol kami ng aswang. Aswang? Taga saan ka ba? Ako ho, taga Gitnang Luzon. Siya naman po, taga Maynila. Doon din ang tungo ko di kung gusto nyo sumabay na kayo sa akin. Nako. Paano kaya yun? Kamusta na kaya si Bro Rogelio? Pero sa bagay, taga doon yun. Hindi naman siguro yun maaano. Baka nga, taga rito yun Importante, yung babae tapos ikaw. Kesa naman pag kalipon-punan kayo dito ng mga aswang. Alam mo'y bukas ng gabi sisikat na yung bilog na buwan. Kaya nga pinilit ko na rin na magbiyahe ngayon. Ayokong abutan dito ng kinabukasan, baka mamaya maambos na naman ako ng mga aswang. Ambus? Oo. Ano pong ibig niyong sabihin? Ambos? Katulad nung nakaraan. Pabiyahe pa lang ako. Sukat ba naman harangin ako? Malapit doon sa pinagparahan nyo sa akin. Kaya nga hindi ko kayo hinintuan. Dahil akala ko'y maaambos na naman ako ng mga aswang. Iba ugali ng mga aswang na yan. Kilala ko yan, sila Allen. Yung lahi niyan, nako. Talagang aswang ang mga yan. Ibig niyong sabihin taga rito kayo? Oo, taga rito ako. Yun yung si Tatang Rogelio, yung binabanggit mo. Kilala ko yung albularyong yun. Nung nakaraan nga, naambos ako ng mga aswang. Wala pa akong kapera-pera. Alam mo ginawa? Kinuha yung pera kong panggasolina. Ganon sila kawalang hiya. Kaya pala. At kung hindi ako nagkakamali, kanina, nang bago ako nagbiyahe, kayo yung narinig kong nagsisigawan doon sa loob ng bakuran ni Tatang Rogelio. Hindi ho. Di ba? Pero wag mong intindihin yung matanda. Ayos lang yon at wag ka mag-alala. Pag balik ko rito galing Maynila, sasabihin kong naisakay ko kayong dalawa. Para di sila mag-alala, di ba? Mga kailan po ang balik nyo rito? Mga sa susunod na linggo. Talaga po, sasabihin nyo? Sasabihin ko. Sabihin ko na naisakay ko kayong dalawa. Ligtas kayo. Salamat po. Siya nga pala. Kulang din po kasi yung pera namin Sa totoo lang, pang isang tao lang sana tong pera namin dito. Wag mong isipin yun. Ako nang bahala doon. At
Tropa ko yung mga nasa barko, libre na kayong dalawa. Basta ito lang truck na ito ang may bayad. Talaga po? Oo! Sinuwerte pa noon si Kanole tapos si Marilyn. Nakarating sila ng Maynila nang walang binabayaran. Ultimong pagkain ay sinagot ng driver ng truck. O Marilyn, dito na tayo. Saan ka ba dito? Dyan lang po sa sa Pako. Sa Pako. Oh, yung nangyari, sana'y magsilbing aral sa'yo. Tsaka yung mahal-mahal na yan, hindi totoo yan. Walang totoo sa nagmamahal. Hala, si kuya oh. Naalala ko tuloy yung sinabi mo. Alin? Sabi mo di ba? Kahawig ko yung babaeng nagpaibig sa'yo nung araw. Ha? Hindi wala akong sinasabing ganun. Sige na. At magkaiba tayo ng daan eh. Alis na ako Mag-iingat ka. Sige po Kuya Nole. Ayan na naman tayo, kuya na naman eh. Sige na, punta ka na. Sige po. Makalipas ang 1 linggo, nakatanggap na naman ng sulat si Kanole mula kay Rogelio. Pirmado ito ni Rogelio at talagang hindi mapepeke. Nakasaad sa sulat na ang pamilya ni Allen at yung mga kamag-anakan nun ay hinuli ng pulis dahil sa pagkakasalang pagpatay sa pinsan ni Marilyn doon sa Samar. Ay nako, mabuti naman kung ganun. Dapat lang sa inyo makulong. Ngayon, sa kulungan kayo kumain ng tao kung magagawa nyo. Mga kababayan, hanggang dito lamang po ang ating kwento. Maraming salamat po at sa mga gustong makipag-ugnayan sa akin, mag-download po kayo ng Viber tapos isave nyo po itong number ko na 0948-5230887. Yan din po ang aking Viber account. Inuulit ko po, sa Viber tayo mag-uusap at hindi sa Facebook. Kung meron man pong manggagaya sa akin ay hindi po ako yon. Wala na po akong ginagamit na Facebook na gamit ang aking pangalan at ang aking muka. Mag-iingat po kayo dyan. Pakipuntahan po ang isa kong channel na Misteryo ng Bayan. Akin po yon. At sa mga nagtatanong naman po kung bakit puro Kanole history ang aking nilalapag, ganito po yon. January 2023, si Kanole po ay nakabangga ng Fortuner. Ngayon, sumalpok po roon si Kanole at napailalim siya. Natanggal yung 2 gulong ng Fortuner nang sumalpok siya doon. Tapos, sa Fortuner po sakay yung pamilya. Tumama ito sa puno. Nang dahil doon, nagkanda sugat-sugat yung mga nasa loob. Tapos, kinasuhan po ngayon si Kanole. Nang makulong po si Kanole, ako lang po ang kanyang inaasahan. Ako lang po ang pamilya niya. Ako lumalakad sa dapat niya, sa pinapupuntahan niya sa akin. Nakiusap pa ako sa tao pero wala pa rin. Ngayon po nakalaya na siya at inutang lang po ng attorney namin yung pinangpiyansa sa kanya. Ngayon po babayaran po namin yun. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po, sanay nasagot ko ang inyong katanungan patungkol kung bakit nakulong si Kanole. Maraming salamat po.